Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program. Ngayon pong araw ng Monday. At alam nyo po na kapag Monday, panibagong week, panibagong mga challenges, pero at the same time, panibagong blessing rin para sa ating lahat. Gusto ko po na i-share ninyo yung link ng program na ito. Bakit? Kasi sa mga following weeks, mas mapag-uusapan natin yung pamilya. Bakit natin mapag-uusapan yung pamilya? Kasi we are preparing yung sarili natin para sa Holy Week. Magsisimula yan ng palaspas and then matatapos sa linggo ng pagkabuhay in which bibigyan natin kayo ng blessed oil mula sa Holy Land. Yan po yung mga schedules natin at kung gusto nyo pong magpa-reserve, just send us a message. And bakit pamilya yung pinag-uusapan natin? Kasi po sa Good Friday, isosurrender natin yung family natin at the foot of the cross. And kahapon, alam nyo po na tayo po ay nag-claim ng kung ano yung pangako ng Diyos. Yun po yung reason kaya binasa natin itong verse na ito para sa inyo. Pero kung ayaw nyong maglingkod sa Panginoon, mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sino ang paglilingkuran ninyo. Pero sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Kahapon na pag-usapan natin na kapag yung tao ay lumaki sa isang wasak o sira na pamilya, lumalaki yung tao na yon na nagkakaroon ng problema sa kalooban nila. Kasi ang sirang pamilya, sumisira ito ng pagkatao ng isang tao. Pero yung taong ayos sa loob nila, maaari nilang madamay yung nakapaligid sa kanila. Kung sira yung kalooban ng tao, madadamay niya rin yung nakapaligid sa kanya. Pero kapag at the same time nakapag-ayos yung tao, nadadamay niya rin na maayos yung mga nakapaligid sa kanya. And today, yan po yung magiging topic natin. Paano nga bang mabuo muli? Siguro po, ikaw yung klase ng tao. Please, hindi ko kayo hinuhusgahan. Pero maybe you can find yourself na dahil lumaki ka sa isang hindi ganun kaayos na pamilya, wasak yung pamilya. And for some reason, naapektuhan ka nito. Parang lumalaki ka or lumaki ka na nadala-dala mo tong inner issues at hindi mo alam paano nga ba mabubuo. Kasi siguro iniisip mo, hindi na mabubuo yung pamilya ko. Fine. Kasi alam natin na lahat tayo, pag meron tayong pangit na sitwasyon na nangyari sa ating buhay, sabi ko nga, nakakaapekto yon sa kalooban natin. So, paano nga bang mabuo muli? Unang step, kasi pag-uusapan natin throughout the week, itong 5 steps kung paano ka mabuo muli. At ang unang step is ito, acknowledge your brokenness to God. Anong ibig sabihin nun? Kailangan mo pong i-admit. Kailangan mo po na sabihin sa sarili ninyo na, okay, nagkamali ako, nagkaroon ako ng isang issue sa loob ko, so this time, gusto kong ayusin yan. Gusto kong maging maayos muli. Acknowledge. Sa Panginoon, siguro, namumuhay ka sa parang iniisip mo ganito, hindi, wala lang yan. Wala lang yan. Pero alam mo sa kalooban mo na malaki yung impact nun sa kalooban mo. So, acknowledge. Katulad na lang rin ng sabi dito sa salita ng Diyos, ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at inililigtas ang mga may bagbag na diwa. So dito, we can see na yung Diyos malapit sa pusong wasak. Hindi ko po alam kung anong na-create ng sitwasyon sa iyo kaya ka nawasak sa loob mo. Siguro, niloko ka ng naging partner mo. Siguro naman na-witness mo sa parents mo yung lokohan. And nagkaroon niya ng impact sa loob mo. So kung gusto mong mabuo muli, acknowledge mo, okay, ako to.
parang para sa akin to. Siguro itong message na ito, makaka-relate ka, hindi para i-judge ka kasi wala po akong mapapala kung huhusgahan man kita. Pero ang pinaka-purpose nitong sabihin natin, itong program na ito during the week is mabuo ka. And then gusto ng Diyos na mabuo ko. That's why it's written here, ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak. So kung nararanasan mo po ito, malapit yung Diyos. Gusto ka ng Diyos na mabuo muli. Hindi mo dapat hayaan na yung pagkawasak na naranasan mo sa labas ay makaapekto sa loob mo. Huwag mo pong hayaan yan. Kailangan natin mag-move on. Kailangan natin bumangon sa buhay. Kailangan mong mabuo muli. So I believe yung program na ito ay para sa inyo. So baybayan nyo po ako. Okay? Ito po yung introduction ng magiging program natin during the week. Pero subaybayan nyo po ako bukas, yung part 2 hanggang part 5 to. And kung may kakilala po kayo na alam ninyo na matutulungan ng message natin throughout the week, please share nyo po yung program na ito para sa kanila. Kasi kaya naman nilang mabuo muli. Hindi ko pinapangako na mabubuo yung pamilya muli. Kasi paano kapag matagal na rin naman nangyari? So, and then may kanya-kanya ng pamilya. Pero yes, yan hindi natin kontrolado. Pero yung sarili mo, kontrolado mo. So, kaya mong maging buo muli. Bisitahin nyo po yung health center natin. Ito po yung ating schedule during weekend. At ito rin po yung ating address. Ito rin yung QR code. Scan for more information. Nandito rin po yung ating helpline. You can send us a message or you can call us kung meron po kayong karagdagang information na wala dito sa pinapakita kong information right now. Okay, so mga kaibigan, subaybayan mo po yung week na ito. Yung week na ito, hindi ganun katagal. Hindi katagal ganun yung programs natin. Saglit lang, pero sana ma-analyze nyo po yung sarili ninyo. Pagpalain po kayo ng Diyos and bukas again sa part 2 kung paano nga ba mabuo muli.